Hinigpitan ni Chen Pingan ang abiso ng system at tinanong kung niloloko ba siya nito. Sa kabila ng katotohanan na dati siyang hiniling na sumali sa Mountain Sect, sapat siyang maswerte na mabigyan ng posisyon ng ninuno ng pamilyang Murong. Gayunpaman, ang bagong hinihingi ng system para sa kanya upang lumikha ng isang sekta ay nagpagalit sa kanya. Bagaman walang pakialam ang system at binigyan siya ng 2 buwang deadline, naramdaman niya na tila nilalaro siya ng system hanggang mamatay. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, nagpasya siyang humingi ng pabor sa pamilyang Murong. Gayunpaman, bago pa siya makagawa ng anuman, narinig niya ang isang tumatawag sa kanya sa labas ng bakuran. Mao Sisa, binuksan niya ang tarangkahan at nagulat nang makita si Zimo, na bumalik mula sa lungsod ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Binati ni Zimo si Chen Pingan at ipinakilala ang Dean na naroon upang makilala siya. Nabigla si Chen Pingan nang mapagtanto niya na ang Dean ay isa sa mga nangungunang figure ng kontinente. Ipinakilala ng Dean ang kanyang sarili bilang si Zin ng mas batang henerasyon, na ikinagulat ni Chen Pingan. Habang tinitingnan niya ang Dean, napansin ni Chen Pingan na ang Dean ay isa pang taong pinagpapawisan. Naramdaman niya na hindi dapat lumuhad ang Dean kung nasasaktan siya. Napagtanto niya na hindi siya kamag-anak ng pamilyang Murong, gayunpaman, lahat ng nangungunang figure ay lumuhad sa kanya at tinawag siyang senior. Nagtaka si Chen Pingan kung kailan siya naging walang kapantay. Nagpasya siyang magtanong tungkol sa isang bagay mula kay Dean Zin, mukhang nagbabanta ang aura ni Chen Pingan nang tanungin niya kung mukha ba siyang napakalakas. Biglang lumuhad ang Dean, nagmamakaawa para sa kapatawaran. Nabigla si Chen Pingan, ngunit pinilit lang niya ang Dean na sabihin ang totoo. Nagtaka ang Dean kung galit ba si Chen Pingan dahil naistorbo ang kanyang pag-iisa. Bukod pa rito, pinag-isipan niya kung bumaba ba si Chen Pingan upang magturo ng isang talentadong disipulo at mag-enjoy ng buhay mortal sa pag-iisa. Bukod pa rito, naniniwala ang Dean na kinakalkala ni Chen Pingan ang kanyang intensyon na gawin siyang Dean, na nakagambala sa kanyang pag-iisa. Gayunpaman, dahil pinapayagan siyang sabihin ang totoo, sinagot ng Dean na wala talagang kapangyarihan si Chen Pingan, idinagdag na hindi niya maramdaman kahit ang pinakamaliit na paglilinang mula sa kanya. Ipinaalam ng Dean kay Chen Pingan na siya ay perpektong mortal. Dahil dito, nasaktan si Chen Pingan nang marinig ang iba na ipinaparamdam sa kanya. Gayunpaman, pinayuhan ng Dean si Chen Pingan na huwag maging magalang at tawagin lang siyang Zinteng o Little Zin. Sa kabila ng mungkahi ng Dean, tinanggihan ni Chen Pingan ang kanyang alok, na nagparamdam sa kanya ng matinding pagkailang. Obserbahan ang sitwasyon, napansin ni Zimo ang nanginginig na kamay ng Dean at tinanong kung nasasaktan siya. Sumagot ang Dean sa pagsasabing sapat na ang nakuha niya mula sa pagpupulong at nagpatuloy na lumipad kasama si Zimo. Bago umalis, nagpaalam siya kay Chen Pingan. Sa paglingon, napansin ng Dean na hindi siya inatake ni Chen Pingan at naniniwala na pinakawalan siya ni Chen Pingan. Sa kabutihang palad, lumuhad ang Dean sa tamang oras, kung hindi, haharapin niya ang hindi maiisip na kahihinatnan sa pagpapagalit sa mga nakatatanda. Habang tinitingnan ng Dean si Zimo, pinaghihinalaan niya na si Zimo ang dahilan kung bakit siya nakatakas at nagpasya siyang magtuon sa pagtuturo sa kanya. Tinitigan ni Chen Pingan ang malayo. Habang nagmumuni-muni sa sitwasyon, napagtanto niya na binasa ni Zimo ang mga tula na itinuro niya sa Dean. Bilang resulta, inakala ng Dean na isinulat iyon ni Chen Pingan. Nagdulot ito sa Dean na maghinuha na siya ay isang master ng literatura at hinangaan siya. Nagpasya si Chen Pingan na kalimutan ito at, sa turn, naisip kung paano kumpletuhin ang gawain na ibinigay ng system. Gayunpaman, hindi niya alam ang paglilinang, kaya tila biro para sa kanya na magtatag ng isang sekta. Sa makatuwid, nagpasya siyang bisitahin ang bayan at bumili ng ilang libro sa paglilinang. Nang maglaon, habang naglalakad si Chen Pingan sa isang liblib na eskinita, sa wakas ay dumating siya sa Thousand Bookstore. Pagkabukas ng pinto, agad niyang ipinahayag ang kanyang intensyon na bumili ng libro at tinawag si Boss Duan. Nakakagulat, isinara ng isang babae ang kanyang libro at nakilala siya bilang si Ji Chen. Masayang binati siya ni Boss Duan, na nagkomento na matagal na rin simula nang huli siyang bumisita sa kanyang tindahan. Bilang tugon, binati rin siya ni Chen Pingan at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang negosyo.
Nang tumayo siya mula sa kanyang upuan, sumagot siya na pareho lang ang mga bagay-bagay tulad ng dati at na halos hindi na lang siya nakakaraos. Iginigiit niya na siya ay isang mahinang babae na nagsisikap ng husto upang kumita ng matapat na buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng masigasig, kaya talagang gusto niyang makahanap ng isang mabuting pamilya na mapapangasawa. Sumagot si Chen Pingan na walang sino man ang karapat-dapat kay Boss Duan, kung saan tinanong niya kung sino ang nagpasya sa gayong ideya. Paglapit sa kanya, sinabi niya na siya ang karapat-dapat, na nagdulot kay Chen Pingan na umubo at mamula sa hiya habang iminungkahi niya na dapat siyang huminto. Pagkatapos, tinanong niya kung mayroon siyang anumang libro tungkol sa paglilinang na may karaniwang pamamaraan, ngunit sinaway siya nito sa pagbanggit ng mga libro upang baguhin ang paksa at lumayo. Nagtaka si Chen Pingan kung bakit pakiramdam niya ay nasa Boss Duan ang bawat libro na kailangan niya. Bigla, kinuha ni Boss Duan ang isang libro mula sa bookshelf at iminungkahi na basahin ni Chen Pingan nang maingat ang pangalan ng kanyang tindahan. Ang libro ay pinamagatang, Cultivation for Dummies, at bukas palad niya itong ibinigay sa kanya bilang tanda ng pagmamahal, tinanggihan na singilin siya. Tuwang-tuwa, sinabi ni Chen Pingan na tutulungan niya itong i-promote ang lugar, ngunit tinanggihan niya ang alok at hiniling lang sa kanya na madalas na bumisita. Habang naghahanda si Chen Pingan na umalis, hindi niya maalis ang pakiramdam na nagbibigay sa kanya si Boss Duan ng isang pamilyar na pakiramdam. Nabigla siya at tinawag siya. Tinanong pagkatapos ni Boss Duan kung nagbago ba ang kanyang isip at kung handa na ba siyang mag-propose sa kanya. Kinakamot ni Chen Pingan ang kanyang ulo dahil nagbibiro muli si Boss Duan. Sa kabila nito, pinahahalagahan niya ang kanyang tulong at nagpasya na imbitahan siya sa kanyang bahay. Tinanggap ni Boss Duan ang kanyang alok at binanggit na bibisitahin niya ito kung magkaroon siya ng pagkakataon. Habang nagpapalam si Chen Pingan at lumalayo, hindi niya maalis ang isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Samantala, pinanood siya ni Boss Duan na umalis at bumulong ng paumanhin dahil hindi pa ang oras para sa kanila. Pagkatapos ay itinunog niya ang kanyang mga daliri, at ang tindahan ng libu-libong libro ay lumiwanag. Sa huli, sa isang kisap mata, nawala ang tindahan. Nang maglaon sa bakuran ni Chen Pingan, natutunan niya ang tungkol sa paglilinang at ang hindi mabilang na mga pagkakataon at pagkain na maaaring gamitin ng mga cultivator upang mapahusay ang paglilinang. Nagulat siya at nabigla sa kanyang upuan habang nagtataka kung ano ang mga pagkakataon na dumating ang pamilyang Merong at ang iba pa dahil ang kanyang pagkain ay nagpataas ng kanilang paglilinang. Gayunpaman, sa pagkain lamang ng dibaw, may kaunting posibilidad ng isang breakthrough at binibili niya ang lahat ng bigas mula sa bayan. Lumitaw sa kanya na nasiyahan lang sila sa kanyang pagluluto dahil hindi ito maaaring magpataas ng paglilinang ngunit nagbigay ito sa kanila ng pakiramdam ng kasiyahan. Kinakamot ang kanyang ulo, nagpasya siyang kumpirmahin ang kanyang teorya sa pamilyang Merong, kasama ang pagtatatag ng sekta. Bigla, tinawag ni Merong Zhu mula sa labas na nakita ni Chen Pingan na nagkataon. Dumating siya sa tamang oras kaya tinanong niya kung maaari niyang ipasa ang isang mensahe mula sa kanya. Bilang tugon, nagulat si Chen Pingan na hinulaan niya ang kanyang pagdating at inihayag na dumating siya upang maghatid ng balita ng pagsasama ng Mountain Sect at Magic Moon Sect sa isang bagong sekta sa ilalim ng kanyang pangalan. Bukod pa rito, gusto nilang pangalanan ito ngunit kung hindi niya gusto ang plano, kakanselahin nila ito. Hindi makapaniwala si Chen Pingan kaya kinumpirma ni Merong Zhu na totoo ito at binanggit na ang buong sekta ay magiging sa kanya. Naisip niya ang isang pangalan at iminungkahi na ang sekta ay dapat tawaging Ping-an, tahimik na umaasa na hindi ito magiging bastos. Nakakagulat, nakita ni Merong Zhu na maganda ito, hindi inaasahan na payag ang senior na ipangalan ito sa kanyang sarili. Bagaman tila gusto niyang purihin siya, naramdaman niya na lagi silang nakakaramdam ng mabuti sa lahat ng sinasabi niya kaya nakita niya itong kakaiba. Tinanong niya si Merong Zhu kung bakit lagi nila siyang tinatawag na senior habang napakagalang din sa parehong oras. Sumagot si Merong Zhu na dahil ito sa kanyang malakas na paglilinang. Gayunpaman, bigla niyang napansin na nagkamali siya sa pagsasalita. Sa kabilang banda, sumagot si Chen Pingan na siya ay isang mortal lamang. Kaya, tinanong niya kung nasaan ang malakas na paglilinang na sinasabi niya. Tahimik na nagpanik si Merong Zhu nang mapagtanto niyang nakalimutan niya ang mind cultivation ni Chen Pingan.
Sa sandaling ito, nakita ni Chen Pingan ang kanyang ekspresyon at naramdaman na tila luluhod siya muli. Sa makatuwid, nagpa siyang huminto sa kabila ng hindi paglilinaw ng kanyang mga pagdududa. Nakangiti, tinanong niya siya tungkol sa pagtatayo ng sekta. Bago siya umalis, inanyayahan niya itong kumain. Nagpatira pa si Merongzu nang walang babala. Tinanggihan niya ang kanyang hiling at inamin na dati silang sakam. Bukod pa rito, idineklara niya na natuto na siya ng kanyang aral mula sa Hidden Soundstone at hinding-hindi nasusubukan na samantalahin muli ang mga pagkakataon. Bilang tugon, nagtanong si Chen Pingan kung ang mga pagkakataon na tinutukoy niya ay may kaugnayan sa mga pagkaing iyon, na nagpakaba sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo habang humihingi ng kapatawaran at nanggituwirang mayroon siyang mahalagang gagawin, na nag-iwan kay Chen Pingan sa pagkalito. Marami siyang tinanong na naramdaman niyang mas mahalagang problema ngunit sinabi lang niya sa kanya na malakas siya. Pagpasok sa kanyang bahay, naghinanakit si Chen Pingan kung sana lang ay talagang malakas siya. Samantala, isang bituin ang lumitaw sa kalangitan. Isang malaking meteor mula sa kalawakan ang makikita na bumababa patungo sa mundo ng mga mortal. Sa isang magandang gabi, isang meteorite ang dumaan. Isang babae ang nagtanong kung pananagutan ba siya ni Luo Xiaojia. Kaya sinabi niya na ang bumabagsak na meteorite ay tungkol sa kanilang pag-ibig. Tinalikuran niya at napansin na ang bumabagsak na meteorite ay malapit nang dumaan sa malapit kung saan sila naglalandian. Bigla, lumitaw si Lang Eosan, napansin na ang mag-asawa ay tumatakas mula sa bumabagsak na meteorite. Naisip niya na ang meteorite ay isang Hangzhe stone, at sa laki nito, hindi ito dapat pag-aari ng isang ordinaryong tao. Kaya naniniwala si Lang Eosan na ang bumabagsak na meteorite ay para sa bahay ni Chen Pingan na tila naghanap ito sa universo para sa tunay nitong may-ari ngunit naghinanakit siya na baka hindi siya sapat na maswerte upang makita si Chen Pingan na kumilos. Samantala, nakita ni Phoenix ang papalapit na meteorite na bumabagsak, iniisip na ang swerte ni Chen Pingan ay nagdala ng isa pang sakuna. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang trabaho kay Little Fish dahil mas malaki ito kaysa sa nakaraang beses. Kaya si Little Fish ay naging isang tunay na dragon, sinasabi kay Phoenix na bantayan siya. Pagkatapos nito, bumangga ang dragon sa meteorite at itinapon ito sa ibang direksyon. Kasabay nito, nagulat si Lang Eosan sa paglitaw ng isang tunay na dragon sa bakuran ni Chen Pingan. Nanghina ang loob. Dahil si Chen Pingan ay may ibang plano para sa meteorite, tahimik na bumalik si Lang Eosan sa kanyang tahanan. Dahil dito, naniniwala si Lang Eosan na sa hinaharap, pupurihin ng mga tao ang bahay na tinamaan ng meteorite bilang immortal. Kasabay nito, tinamaan ng meteorite ang Thousand Feather Empire. Sa loob ng isang gabi, nasunog at muling nabuhay ang kaharian. Nakakuha si Prince Chenyo ng napakahusay na pangangatawan at naging isang dakilang talento ng kontinente, habang ang Emperor ay lumusot sa Mahayana Realm. Sa loob ng isang buwan, ang Imperial Kingdom of Thousand Feathers ay pinalitan ng pangalan na Thousand Feathers Empire at naging sentro ng lahat ng kapangyarihan. Isang buwan at kalahati pagkaraan, sina Chen Pingan at Lolo Merong ay nag-uusap tungkol sa kasalukuyang mga kaganapan. Sa simula ay naniniwala si Lolo Merong na hindi sila guguluhin ng imperyo, ngunit kamakailan, nagdala ang mga prinsipe ng maraming tao at inutusan silang tuklasin ang kayamanan. Nagulat si Chen Pingan nang marinig na huminto ang pagtatayo ng sekta, dahil parehong hindi kayang labanan ng Mountain Sect at ng Illusory Moon Sect ang imperyo. Sa isang nag-aalalang tingin sa kanyang mukha, ipinaalam sa kanya ni Lolo Merong na bagaman na ilatag na ang pundasyon, hindi magpapatuloy ang trabaho sa loob ng ilang panahon. Nagulat si Chen Pingan at nagtaka kung bakit kailangang sumulpot ang mga hooligans, ngayon kung isang buwan na lang ang natitira hanggang sa deadline ng system. Pinag-isipan ni Chen Pingan ang paglapit sa Shushan Immortal Academy para humingi ng tulong sa paglutas ng kanilang labanan sa imperyo. Kaya nagulat si Lolo Merong sa desisyon ni Chen Pingan na payagan ang Shushan Immortal Academy na makialam sa kanilang ngalan. Ngunit nang mapagtanto ni Chen Pingan na wala siyang contact information ng kanilang dean, nalungkot siya. Naalala niya ang maimpluwensyang ama ni Xiao Linger at pinag-isipan ang paghingi ng tulong sa kanya. Kaya muling nagulat si Lolo Merong na may kilalang maimpluwensyang tao si Senior maliban sa academy.
Ngunit ipinaalam niya kay Lolo Merong na ang ama ni Xiaolingger ay kakabisita lang sa kanya isang buwan bago at kailangan nilang maghintay ng isa pang buwan para bisitahin siya muli. Bilang resulta, nadismaya si Lolo Merong dahil naisip niya na dapat ay magtipon ng contact information si Senior mula sa sinuman dahil hindi naman ito mahirap. Sa ibang lugar, nagsimula ang araw sa isang batang babae na nag-uutos sa isang grupo ng mga tao na magtrabaho ng masigasig sa paghuhukay. Ang pangalan ng babae ay Liu Yoxi, at siya ay isang prinsesa ng Thousand Feather Empire na may masamang ugali. Sinasabi sa mga manggagawa na ang mga matatandang babae sa kalye ay mas malakas kaysa sa kanila. Napansin ang kawalang kasiyahan ng mga manggagawa, tinanong niya kung nasiyahan sila, at kung hindi, binyantaan niya silang lumaban sa gwardya na katabi niya. Ang kalbong lalaki na nagbabantay kay Liu Yoxi ay isang immortal na cultivator mula sa Transcendence Realm. Agad na inihain ang pakwan kay Liu Yoxi. Ngunit sinaway ni Liu Yoxi ang kanyang nanginginig na alila, tinawag siyang walang silbi at tinanong kung paano siya naglakas loob na manginig. Pinuna niya ito sa pagiging masyadong matagal sa pagkuha ng pakwan at pinulaan ang mga tao sa paligid niya bilang basura. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.